Kinikilala ng Department of Health ang malaking papel ng Sin Tax Reform Law upang mapataas ang budget nito para sa universal healthcare. Bukod dito, lumabas din sa kanilang pagsusuri na unti-unting bumababa ang weekly cigarette consumption ng isang Pilipino mahigit isang taon matapos ipatupad ang naturang batas. Ang ulat mula kay Sam Ramirez. Lumampas sa inaasahang incremental revenue collection para sa mga produktong may sin tax gaya ng alak at sigarilyo noong 2013. Mula sa 34 billion pesos na projected IR ay umabot sa 51.5 billion pesos ang nakolekta ng Bureau of Internal Revenue sa tumaas na patong na tax sa mga nasabing produkto. Dahil dito ay tumaas ang budget ng Department of Health. Nakasaad sa Sin Tax Reform Law na 80% mula sa matitirang incremental revenue ay gagamitin para sa universal healthcare, dahilan upang mas dumami ang mga may hirap na pamilyang Pilipino na naka-enroll sa PhilHealth. Paliwanag ni Health Secretary Enrique Ona, tumaas sa 14.7 million na may hirap na pamilyang Pilipino ang naka-enroll sa PhilHealth mula sa 5.2 million na pamilya noong 2013 dahil sa karagdagang pondo. Clear na dagdag dahil nakakalap ang gobyerno ng 65 billion na additional revenue na mapupunta naman dun sa PhilHealth, yung tinatawag na universal coverage. Ngunit, bagamat lumaki ang incremental revenue collection mula ng maisabatas ang Sin Tax Reform Law noong 2012, hindi naman bumaba ang bilang ng kumukonsumo ng alak at sigarilyo na siya ring isa sa mga layunin ng batas, bagay na ikinadismaya naman ng ilang mga senador. Ngunit ayon kay Health Secretary Ona, masyado pang maaga man kung may pagbabago nga ba sa smoking consumption ng mga Pilipino dahil wala pang 2 taon simula nang maipatupad ang batas. Ngunit base naman sa mga ilang paunang survey sa mga piling lugar, unti-unting bumababa ang weekly cigarette consumption ng bawat Pilipino. Dagdag pa dito lumalabas sa pagsusuri ng komite na kailangan pang mas mapalakas ang mga programa at proyekto para sa mga apektadong tobacco farmers. Nakasaad din kasi sa batas na 15% mula sa total incremental revenues ay gagamitin upang pondohan ang iba't ibang programa at proyekto para sa mga tobacco farmers. Oo, definitely. Yun ang gusto natin. Yun din ang pakay ni Senator Marcos and the other members of the committee na yung sa DOLE, sana yung mas concrete na yung mas konkreto na yung mga plano nila sa mga na-displace. Ilan lamang ito sa mga suliranin na muling tatalakayin ng Joint Congressional Oversight Committee on the Comprehensive Tax Reform Program sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa ika-4 ng Mayo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.